Gandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa hapong ito mga ka-farmers, mag-update lang po tayo sa ating tanim na ampalaya. So ito ang kabuang luwak ng ating ampalaya mga ka-farmers hanggang sa may mga buli sa kawayan, yan, ganyan. And then ang ating ampalaya hanggang sa gilid ng taniman ng kamatis, kasi yung may greenhouse na nasa sa hangin mga ka-farmers, may tanim tayo doon na kamatis na mga 1 hektarya. And then ito ating ampalaya mahigit kumulang 2 hektarya. So ito na po siya mga ka-farmers, napitasan na natin to ng 4 na bisis. So yan, nakaka-recover na to siya mga ka-farmers no, sa pamamarako. Kasi na-stress to siya, kaya napasukan siya ng pamamarako. At saka yung nag-recover siya sa loob ng 1 linggo, inulan naman ng malakas o hinangin mga ka-farmers. So stress na naman siya, pero okay lang yung mga ka-farmers kasi ang lupay nakakaangat na naman. And then ang talbos yan maganda. So yun mga ka-farmers, ito na ang tayo sa ating tanim na ampalaya. So ang kulang dito mga ka-farmers no, ang presyo na lang, kasi bumaba ang presyo ng ampalaya ngayon. So okay lang yung mga ka-farmers, basta marami lang. So ito naman ang ating sa likuran, ang taniman ng talong. So ganyan nakalapad ang mga dahon sa ating talong, 18 days old ngayon. Kaso lang mga ka-farmers, daming putik sa dahon ng ating talong. Alam niyo ba kung bakit? Dahil po sa 2 araw magkasunod na malakas na ulan. So yung unang ulan mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, nagumpisa 1:30, tapos may kasama pang malakas na hangin at kulog mga ka-farmers. Tapos ang kidlat tumama sa poste ng ating kamatis. So basag mga ka-farmers no, ang poste sa ating kamatis na natatamaan ng kidlat. And then yung unang nakaraang mga 2 linggo na, yung buli na susunog, patay ang buli mga ka-farmers, yung sa likuran na yun. So yun po no, nakakatakot mga ka-farmers. Kaya pag halimbawa may uwan na paparating, tapos hangin, kidlat mga ka-farmers, ang mga tao ko pinapasafety ko na. And then wag na kayong humawak ng cellphone, kasi ano po mga ka-farmers no, sa kidlat. So ayan po mga ka-farmers, napakaganda na pong tingnan. Kasi yung time na ito stress mga ka-farmers, naninilaw ang mga lahat, naninilaw ang ilalim. Tapos ang dahon parang ganyan mga ka-farmers, kulot. Sa awa ng Diyos mga ka-farmers, sabi ko, didilig after nawala ang bagyo, yung umiinit na at maganda ng panahon, mga 3 days after, nagpapa-spray ako no, nagpapa-spray ako ng mga biostimulant. And then nagpapadilig tayo ng Nib Ultra at saka Apsa. So sa unang dilig mga ka-farmers, Nib, naglagay lang po tayo ng 60 ml sa isang drum. And then sa susunod na pagdilig ng fertilizer, Apsa ang inilagay natin. So pwede 10 ml, pwede 60 ml, ganyan lang mga ka-farmers. So 2 beses lang natin ginagawa, kaya ang ugat ng ating ampalaya ay nakaka-recover. Kasi ang Nib mga ka-farmers ay para po siya sa ugat, at saka yung Apsa papadami ng ugat at saka protection sa ugat. Kasi pag walang protection mga ka-farmers, dahil ang bagyong Inday ay nanalasa sa atin, malapit mag 1 linggo, tapos ang 4 na araw, 4 na gabi tuloy-tuloy ang ulan at hangin, walang tigil mga ka-farmers. Palaging lubog sa tubig ulan ang mga ugat ng ating halaman, kaya siya ay nagkaka-stress. And then yung na-stress siya mga ka-farmers, bumaba ang resistensya sa ating tanim kahit naka-biostimulant pa naman. Po mga ka-farmers, may daan po ang punggos no, ang pangungulot ng dahon o punggos siya. And then sinalo ng virus, punggos muna din bago nagkaka-virus. So yung virus na yun yung pamamarako, virus ang pamamarako mga ka-farmers. So pag may mga sucking answering insect like brood mites, thrips at saka white fly, madali lang pong kumalat sa buong taniman mo. So mas maganda mga ka-farmers, may alam ka no, kung paano natin sila i-control. So nagpapa-spread muna tayo ng Benevia
bago ulit ang mga pang anti-stress natin. So maraming mga mabibiling pang anti-stress like Cogen, Ambition, Smart, pero ang gamit natin ito yung Nutriplant IG. Yan mga ka-farmers, at saka yung mga ibang mga amino acids o mga fulvic acid, yun ang ating mga ginagamit pa ditong iba. Kaya nga ay nakaka-recover ito. So yun na po ang resulta sa pag-recover, and then binugbog na naman ulit sa dalawang araw na malakas na ulan. So may tie wire na bumaba mga ka-farmers, oh, siguradong akong naputol. So nakakatakot lang mga ka-farmers dahil malago na ang bandang gilid, oh, ganyan nakalago, no? Yung hangin napakalakas mga ka-farmers. So nakakatakot. Buti na lang ang gamit natin ay tie wire. Kung hindi tie wire mga ka-farmers, no, baka bumagsak na. And then yung paltak natin malalim, yung isang buo na kawayan na pinuputol-putol, at doon natin tinatali ang tie wire. So ito na ang ating makikita sa personal. So napakaganda. So nakapag-harvest na tayo ng 4 na basis. So ang unang harvest natin mga ka-farmers 390, sa pangalawa 540, and then pangatlo marami mga ka-farmers kasi 1120. Ang pang-apat kunti lang ang tubo, 1 to kapin lang mga ka-farmers, 1 to 30. So yun lang. So ang panglima nito mga ka-farmers, ganun pa din siguro, hindi bumaba sa 1 tonelada, no, kasi paparami to siya. And then ngayon pansin ko sa aking tanim, may mga maliliit pa ng bunga pero stress din siya mga ka-farmers. Alam niyo kung bakit madali lang ma-stress ang tanim natin? Dahil adobe ang ilalim, matagal mag-absorb ang tubig. Tingnan niyo mga ka-farmers, may tubig pa. Kahapon lang ang ulan. Ano nang oras na ngayon? Alas 3 na. Tingnan niyo mga ka-farmers, ang taniman natin ng talong, may mga tubig pa diyan, oh. Yan, oh. May pa tubig pa. So kung hukayin natin mga ka-farmers, itandampal kalate, adobe, doon may tubig, no? May tubig mga ka-farmers. Kaya matagal maiga ang lupa dito dahil sa ang ilalim ay adobe. Ang adobe mga ka-farmers sa salitang Bisaya ay palanas. So matagal maiga ang lupa dahil adobe ang ilalim. Kaya nga ang ating tanim madali lang ma-stress. Yan, taniman yan ng talong. So anong lawak ng ating talong, mga 2 hektarya din. Nasa 15 to 16 kika puno. So malapad ang ating planting distance sa rotoro, nasa 2 meters po. Ang hill to hill half meter lang. Sa ating ampalaya naman, ang ating rotoro 2.5 meters, tapos ang hill to hill 1 meter. So yun po ang ating pagitan sa pagtatanim po ng ating ampalaya. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago natin ito tapusin yung video na ito, may galab shoutout po pala sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, viewer at commentator, at saka sa mga youth subscriber natin, no, na bago pa lang, salamat po, no, sa inyong walang sawang pagsuporta. So kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, paki-share na lang po, no, ng ating video para maraming makapanood, parang marami po tayong matutulungan. Okay, so kung gusto kang marami tayong marami tayong mga kasamang farmer na kahit sa simpleng pamamaraan sa pagsasaka ay matutulungan po natin, paki-share na lang po kung pwede lang. At saka yun po mga ka-farmers, magsuportahan lang po tayo. Bilang isang farmer mga kapwa ko ka-farmers, pangarap ko po sa aking sarili na araw-araw makakain ng tama sa umaga, tanghali at saka sa hapon. At hindi lang yon, ay makakatulong ako sa mga tao na nakapaligid sa akin, lalo na sa mga tao na tumutulong ko sa aking bukirin araw-araw. At higit sa lahat mga ka-farmers, ay makakatulong ako sa mga kapwa ko ka-farmers, no? So yung hanap buhay natin na pagsasaka, hindi ko po ikakahiya. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Proud ako maging isang farmer sa bansa natin, kahit mahirap man. Napakahirap po ang farmer natin sa bansa kasi alam natin parang pinabayaan tayo sa gobyerno natin, pero hindi ko ikakahiya mga ka-farmers dahil alam ko po na yung hanap buhay na ito ay marangal. Wala tayong taong inapakan,
napakalinis po ang mga pirang pumapasok sa atin. Kasi pinagpaguran natin sa loob ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, no? Kaysa mga ka-farmers, namumuhay na hindi patas, palaging may naapakan. So yun po, no, mga ka-farmers, hindi ko ikakahiya kahit farmers lang po ako. Kahit mahirap lang. Masaya na po ako, mga ka-farmers, basta may maibigay lang po ako sa mga anak kong nag-aaral, at saka matustusan ko ang lahat ng mga pangangailangan, at higit sa lahat makakatulong ako sa mga tauhan ko sa farm, sa mga tao na sa paligid nakin, at saka sa mga farmer na nagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay. So isang malaking bagay na po ito, yung mga pagbahagi ko ng simpleng kaalaman o pamamaraan sa pagtatanim. So yun lang po, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye po, and God bless.